Okay. Gusto ko lang po malaman kasi ilang beses nagpaputok, Sir Dodong? Twice? Dalawa po. Dalawa. Tapos sa pagkakaalam mo, kung kaya mo, 45, 9mm, 22, 38. Sa pagkakaalam mo lang. Nakita lang ko po ang Malaking baril ba yun? Maliit? maliit lang po. Ang putok niya Okay. po, ikot. Revolver. Revolver pag umiikot. So, ibig sabihin pag revolver, it could be 38 or 22. Okay. Prinosis niyo yung crime scene. Meron ba kayo nakita doon na tama ng bala sa semento? Good morning, Mr. Chair and Your Honor. Pinrasos namin thoroughly yung crime Can you scene. first identify yourself? You are... I'm Nag-oath ka police. naman kanina, no? Nanumpa ka rin? Mr. Chair, hindi pa po. And administer the oath. Comsec, saan yung Comsec natin? Raise your right hand. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in the Senate investigation? Thank you, sir. Proceed, Senator Tulfo. Thank you, Mr. Chair. So, prinosis niyo yung crime scene. Sabi niya, dalawang beses nagpaputok o revolver, so it could be 38, 22, or 357. So, meron ba kayo nakitang tama ng bala doon sa area, sa semento, na kung saan sinabi ni Sir Dodong doon nagpaputok banda? Your Honor, wala po. Wala. Okay? Wala kayong nakita na kahit na tagos, yung tibag ng semento. Wala po, Your Honor. Okay? At wala bang CCTV doon sa area? Wala po, Your Honor. Is it possible na yung bala hindi tumama sa semento, baka tumama sa isang siwang at lumusot? Wala bang mga siwang doon? May mga siwang, Your Honor. So it's possible na tumama doon sa siwang. Lumusot, Your Honor. Okay. So hindi ba kayo sumuot doon sa ilalim para tingnan yung tingga? Kung yun pa yung sumuot sa siwang? Sumuot, Your Honor. Sumuot? Yes. Okay. Okay. So sumuot sa siwang. So anong kalibre? Wala po kaming nakita. Sabi mo sumuot. Ngayon wala kang nakita. Your Honor, ibig ko po sabihin, kung possible lumusot, wala po kaming nakita na bullet doon sa... So ano yung sinuotan? Paki-describe nga. Your Honor, yung condition po ng wall nun ay palitan po siya na bamboo, then space, then bamboo. Kaya nga. So doon sa may space, maaaring tumagos yung tingga. Tama. Yung likod po nun, Your Honor, ay rice field na. Kaya nga, kahit na, hindi, sa ilalim kasi, di ba? Sahig, sabi mo, semento, bamboo, space, bamboo, semento, space. So, ibig sabihin, hindi nyo ba tinignan dun sa ilalim? The reason why I ask you this, para kung ma-recover nyo yung tingga, pwede nyo pagdating sa forensic na examination, pwede nyo ma-match yun sa mga baril na later on pag na-recover. You follow me? Yes, So, Your ba't hindi Honor. nyo ginawa? Chinek namin, Your Honor. Tinek, wala kayo nakita Wala po, talaga. Your Honor. Totally, thoroughly. Yes, Your Honor. Is that a possibility na sinabi ng victim na pinaputukan siya and then hindi nyo nakita yung tingga, hindi nyo na-recover? And why is that? Wala. Yung crime scene processing namin, sir, pinrasos namin with effort and thoroughly, wala talaga. Ano ba ginagamit nyo na mata lang? Yes, Your Honor. Wala ba kayo yung device na para ma-check o matuntun yung isang tingga? Wala, Your Honor. Yung metal detector ba yun? Wala, Your Honor. Yung metal detector ba nakaka-detect ng tingga? Possible, Your Honor. So, wala kayong ganon? Wala, Your Honor. Well, then, therefore, dapat you start procuring or securing that kind of device para next time, hindi kayo pupunta dito sa amin sa investigation, sabihin nyo, wala kami nakita, palaging wala. Para ang pinapalabas nyo, sinungaling yung victim. Diba? So, it's time for you to secure that. Tama. Now, babalik po ako doon kay Sir Dodong. Dodong, paki-on yung mic. Apo. Pumasok po yung ilang suspect po na nakabonet? Nakabunit po. Ilan sila? Isa lang po na pamasok. Tapos, meron pa nasa labas? Opo, galing sa labas. Safe ang pinto. Okay. Nagulat ako. Mhm. Nagtanong naman siya po, dito ka pala nakatira eh. Mhm. Sabi niya, hindi, tahimik ako. Mhm. Hindi, sabi niya, dito pa lang ka nakatira eh. Na, kuwan ko, tahimik ko. Iikot ko sa bahay. Sabi niya, hindi, mamaya, balik naman siya uli. Iikot na ng bahay uli. Sabi sa, kuwan. So, ibig sabihin, hindi siya mapakali? Labas, pasok, ikot siya, pasok, ikot. Oh, Bakit ikot. niya ginagawa yun? Hmm. Naghahanap ba siya ng baka meron kang kasama sa loob ng bahay? O hindi na siya mapakali? Sa tingin mo bakit? Wala po, ako lang isa sa bahay eh. Okay. So, labas siya, ikot siya ulit, tapos, Ikot siya, takbo na ako. Sa palayan. okay.
Yun ay matapos magpaputok o Tapos na po, napaputok. at sandali, pumasok siya sa bahay. Opo. Tapos tinatanong kung andito ka pala, sabi niya. Opo. Pagkatapos, Tapos, paputok siya. paputok sa labas po, sa may bomba po. Ako naman, Teka muna, nagpaputok siya sa bomba o sabi mo kanina semento? pataas ng putok po. Pangalawang putok na yon. Opo. Oh, yung unang putok, pababa. Opo. Tumakbo ka sa palaya. Madilim. O, dilim po, sa palayan po. Okay. So, nagpaputok ka pataas. Opo. Ano yung bubong mo? Nipahat, dingding, yero? Wala po, Tabla. doon sa labas po, pataas na lang niya po. Sa labas na siya. Opo. Nagpaputok. Okay. Prinosis niyo ba yung labas? Yes, Your Honor. Meron kayo nakitang tingga? Wala po, Your Honor. So, ngayon, mapaputok sa taas and then lumabas niya sa tumakbo sa palayan. Takbo na ako po. Tumakbo ka na. Oh. Walang sinabi habang Wala po. nagpapaputok. Takbo na lang ako po. Takot ako eh. Okay. Pagkatapos nung makatakbo kayo, hindi kayo hinabol? Hindi po. Okay. Pagkatapos nun, saan ka dumiretso? Doon sa kuan po. Sa Tinangra po. Okay. Yan, ano yan? Tinangra po. Yung bahay mo ba? Meron bang ibang mga tao doon na kapitbahay? Layo naman ang mga bahay doon po eh. Kasi secluded. Opo. Okay. Hindi ka nagsumbong sa barangay, sa pulis. Hindi po na papunta kami sa Tinangra. Dumating namin doon, may pulis na. Bakit may pulis? Tinawagan mo? Hindi po. Okay. Sino yung dumating na pulis na responde? Sir, that night, nung nangyari ng insidente, tinawagan ko yung hepe ng... Address the chair, Colonel Danao. Sir, Your Honor, sir. Go ahead. That night, sir, nung nangyaring insidente, tinawagan ko yung hepe ng Paluan, MPS. Pero how did you know about the incident? Paano nakarating sa'yo? Tumawag kasi po ang aming regional director. Paano nakarating sa regional director na merong nangyaring putukan? Hindi ko na po For masasagot. the record, Senator Tulfo, it was through the initiative of this representation when it was brought to my attention by certain media personalities that an incident happened concerning Dodong. So, since this is a continuing investigation, your chairman took it upon himself to call Police Brigadier General Joel Doria, and probably General Doria was the one responsible for contacting his junior officers. So siguro nag-instruction sa inyo, Colonel Danao, si General Doria of Mimaropa, Mimaropa RD. So ako po yung tumawag sa Okay. kay General Sige Doria. po. Thank you, Mr. Chair. So, Colonel Danao, pagdating niyo po doon sa area, ano pong ginawa, ng inyong mga tao, ano pong ginawa nila? Yes, sir. Upon the instruction of our regional director, so I called up the chief of police. Then, rumisponde po sila dun sa barangay Tubili, sir, sa Tinangra. So, sabi ko, i-secure ninyo kasi nga may alleged shooting incident doon. So, pumunta po sila dun, sir, para mag-imbestiga. Okay. Then, doon na po nila nakita si Dodong, sir. Nandun na, sir. Okay. Doon nakita sa doon, tapos nag-uusap sila. Yes, sir. Okay, walang CCTV sa area nila, no? Wala po, I think, sir, walang CCTV. Doon sa crime scene, sir, is walang CCTV. Okay. Di ba yung bahay niyo, Dodong, medyo palayan yon, papunta sa palayan? Ano ba, at that time, Opo. ulang ba yun, maputik? Opo. Okay, hindi niyo man lang tinignan kung may tire trucks papunta doon sa area niya kasi palayan niyo matubig o maputik. Or baka kung kotse ang ginamit. Sa palagay mo, anong ginamit? Sasakyan papunta sa bahay mo? Kotse? Jeep? Wala po. Naglalakad lang? Opo. Naglakad lang yung po. Naglalakad lang. Okay, nagtanong-tanong ho ba kayo sa mga lugar na dadaanan bago makarating sa lugar niya? Kung may mga suspicious character na naglalakad-lakad? Dalawa, tatlong kalalakihan? Yes po, sir. Nandito po yung hepe natin ng Paluan MPS. Sila po yung nag-conduct ng investigation po doon sa area. Okay. And Ayan. wala naman silang napansin, sir, na ibang tao doon sa lugar, sir. Wala sila pansin na ilan. Siguro, mahina magtanong yung mga tauhan ninyo. Maybe ask harder. Ano oras ba nangyari yung Dodong approximately? Ano oras siguro? Alas 6, alas 7, alas 8, Alas 9 po. alas 9. Kasi, Mr. Chair, nakakainit ng ulo na inahandle natin tong kaso, iniimbestigahan natin, and then merong magtatangka, saktan yung ating witness. Napakalakas ng loob, kung sino man yon. And so far, ito po yung versus of interest ng dalawa. So, sino po yung nagtatanong-tanong sa paligid? Sir, Di ba? Ano oras po yun ulit, Sir Dodong? Yung nangyaring pamamaril, yung pagpaputok?
Hindi lang ko kilala lang po eh. Anong oras? Anong oras? Anong oras? Tinatanong sa inyo, anong oras nangyari? Mas nangyari, gabi, araw, nanonood kang TV. Gabi po, Manas Navy. Alas 9. Okay. So, ang ibig sabihin po, Colonel, kayo po yung Colonel Ermina sa CIDG? Okay. Mr. Chair, with the permission of Senator Tulfo, baka pwede natin paupuin yung hepe na nag-responde mismo sa ground pagdating nung yung chief of police, di ba nandun ka? Ikaw pumunta doon? Umupo ka dyan para matanong ka rin? Kasi, Mr. Chair, You identify yourself, sir? Chief of Police of Paluan. Saan kayo, Hepe? Paluan Municipal Oh, Police Station. pero pakitayo para itaas ang kanang kamay mo at manumpa ka. Administer the oath, Comsec. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in the Senate investigation? Thank you, sir. so pinoses mo yung area ninyo, wala kayo nakitang tingga, anything, and then, nagtanong-tanong ho ba kayo doon sa mga kapitbahay na dadaanan ng mga suspect bago makarating sa kubo ni Sir Dodong na baka may nakita silang hindi ka nais-nais? Nagtanong ba kayo sa mga taga-barangay, mga kapitbahay? Ano pong sabi? Sa sinumpaang salaysay nila, sir, ay wala po silang narinig na putok, sir, at wala rin pong napansin na mga tao na pumasok doon po sa... Gaano kalayo yung bahay ni Dodong hanggang sa ano ba yung bahay niya? Liblib? Farmland po yun, sir. Palayan, sir. Palayan. Okay. So, gaano kalayo yung bahay niya sa Palayan hanggang sa dumating sa kalsada? Ilang metro? 1 kilometer yan, sir. Along the highway, sir. Sa highway, sir. Kaya nga From the highway, 1 So, from the kilometer. highway, 1 kilometer. Is it possible na malalakad yun o kailangan motorin? Yung maputi kasi, sir, yung daan. Kaya nung gabi na yun, sir, ay nilakad lang namin. Okay. Nakapasok, sir, yung 4 wheels hanggang kalahati lang, sir. Hanggang kalahati. Kilometer. Okay, yun nga. Yung sinabi kanina. So, kung hanggang kalahati, sana may nakita kayo mga tire trucks. Tire trucks ng motor, tire trucks ng bisikleta, tire trucks ng... Kasi sabi mo, maputik. Tama? Yes, sir. Tire trucks ng kotse, ng truck, 18-wheeler. Sa investigation namin, sir, wala po kaming nakita, sir. Then sa investigation namin doon sa mga kapitbahay, sir, 171 meters away from the crime scene, sir, ay wala rin po, sir. Wala. Yung Mr. Chair, with the permission of Senator Tulfo, yung putok na tanong nyo sa kapitbahay? Yes, sir. Narinig silang putok? Yes, sir. Tapos ano sabi? Sa execution ng affidavit nila, sir, nung witness na pagtanungan namin, sir, ay wala po silang narinig na putok ng baril, sir. Walang narinig na putok. Yes, sir. Thank you. So, walang narinig na putok, tapos walang narinig na tingka. Sa Gaano katagal na po yung investigator ninyo sa serbisyo? as chief of police, sir, ng Ikaw ba mismo na-investiga, sir? No, sir. May investigator on case po ako, sir. How long has he been in the service? 20 years, sir. 22 years. Ano pong ranggo niya? Police major, sir. Major mismo yung nag-imbestiga. Yung investigator ko, sir, Ibig sabihin yung pumunta sa site at nagtanong-tanong at nag-process ng crime scene. yung investigator on case ko, sir, si Police Chief Master Sergeant Ardin Bernardo, sir. So, si Master Sergeant, yung sabi mo 20 years yung kanyang experience. Siya ba'y sanay na mag-process ng crime scene? Siya ba'y sanay na mag-responde sa mga nangyaring krimen? Yes, sir. Okay. Siya yung sarhento, ilang taon na sa serbisyo? 15 years in service, sir. Kasi, alam mo, ano pa po, Colonel? Police Major Borlado, sir. Colonel Major, base po sa iyong mga sinasabi na parang hindi tumutugma sa sinasabi nitong witness namin, parang it's either mahina yung investigador ninyo o meron kayong ginagawang cover-up. No, sir. Sa investigation po namin, sir, ay tumutugma din po, sir, yung affidavit na binibigay niya, sir. Okay, sige. Ano yung tumutugma sa affidavit na binibigay niya? Sa Na binibigay nino? ni Dudong, sir. Okay. So therefore, nagsasabi siya ng totoo. Doon sa affidavit niya, sir, lumalabas po, sir, na walang intent to kill, sir. Pananakot lang po. At doon sa assessment din po, sa investigation namin, sir, yun din po, sir, ang lumalabas na siya tinakot po lamang.